So, bago tayo magsimula sa talakay ngayong araw na ito, ay inaanyayahan ko kayo magsitayuan para simulan ang ating panalangin. Amen. Magandang umaga mga estudyante. Talaga namang napakaganda ng umaga kasi nakikita ko sa inyong pagmumuka ang aliwalas at ang ngiti ninyo. So sana yung makita ko pa rin yan mga pagngingiti ninyo hanggang sa kahuli-hulihan ng ating klase. So maaasahan ko ba yun? Okay, magaling. So, bago tayo magsimula, ay ipapakilala ko muna ang aking sarili nang sa gayon ay lubos nyo akong makilala. Okay. So, ako pala si Ginoong Ray Orlan Ingreso at maaari nyo lang ako tawagin sa pangalang Ginoong Ray. Ako ay kasalukuyang nakatira sa Barangay Lumbangan, Mabinay, Negros Oriental. Ako ay 20 taong gulang at ako ay kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education sa asignaturang Pilipino sa Negros Oriental State University, Mabinay Campus or NORSO. Okay, so yun lamang ang detalye na maaari nyo malaman sa akin. Okay, ngayon ay maaari na kayo magsiupuan. So, meron bang lumiban sa araw na ito? Wala? Okay. So, magaling. So, dahil wala kayong liban, ay asahan nyo mamaya na magbibigay ako ng karagdagang punto sa inyo dahil kayo ay kumpleto. Ayos ba? Okay, magaling. So, ngayon, sino ang makaalala sa mga tinalaki nating topiko hapon? Tama. So, meron ba kayong natutunan sa 6 na maktong kasalayang pangwika? Okay, magaling. Yan ang gusto ko, na meron kayong matutunan sa bawat aralin na i-discuss ko. Okay. So, ngayon, ay meron akong ipapakita mga jumbled letters sa inyo. Ang nais kong gawin ninyo ay ayusin nyo ang wastong pagkakasunod ng mga letters na ito upang makabuot kayo ng mga salita. So, okay ba yon? Sige. So, ito yung mga salita. Tama ang iyong nabuo. So, ang mga salita na ito ay ang bantas, pangungusap, at ang bahagi ng pananalita. So, yan ang itatalakay natin ngayong araw na ito. So, makinig kayo ng mabuti upang meron kayong matutunan sa ating talakay ngayon. Okay. So, sa araw na ito ay meron tayong 3 layunin na inaasahan kong makamit ninyo. Okay. So, ang unang layunin ninyo ay ang malaman at maintindihan ang mga bahagi ng pananalita. Pangalawa, makapagbigay kayo ng mga halimbawa sa mga bahagi na itinutukoy ko. Pangatlo, ay makabuo kayo ng mga salita na merong kinalaman sa ating talakayin. Okay. Yun ang inasahan sa inyo sa pagtatapos ng aralin natin sa araw nito. So, ang 8 bahagi na sinasabi ko ay ang pangalan, panghalip, pangatnik, pangukol, pangangkop, panguri, at ang huli ay ang pangabay. So, ibabahagi ko sa inyo yan, i-explain ko sa inyo yan bawat isa at bibigay ako ng mga example sa inyo upang lubos nyo itong maunawaan. So, okay ba yun? Sige. So, magsimula muna tayo sa bantas. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng bantas? Ang bantas ay mga simbolo na tumutulong upang lubos na maunawaan ang teksto. So, ano ba ibig sabihin nun? Ang bantas raw ay mga uri ng simbolo. So, anong simbolo na tinutukoy dito? Halimbawa lamang. Ang simbolong tuldok. Ano nga ba ang gamit ng tuldok sa isang pangungusap? So, ito. Magbibigay ko ng halimbawa. Si Diana ay maganda. Tapos, tuldok. So, ano ang ibig sabihin ng tuldok sa pangungusap na yun? Pero ba nakakaalam? Okay. So, ang gamit ng tuldok sa pangungusap na yun ay ibig sabihin nun ay doon na nagtatapos ang pangungusap. Wala na itong karugtong kasi nilagyan na natin ng tuldok. So, ang ibig sabihin ng tuldok doon ay tinatapos na natin ang pangungusap. Kung magdaragdag man tayo ng kung meron man tayong ibang makikita pang pangungusap, kasunod ng tuldok ay ibang pangungusap naman iyon. So, ang ibig sabihin ng tuldok na iyon ay tapos na ang isang pangungusap. So, yan ang isang halimbawa ng bantas. Sinasabi dito na tumutulong ang bantas upang lubos na maunawaan ang teksto. Ano nga ba ang naisip pahiwatig nito? Ang ibig sabihin nito ay nakabase ang mamabasa sa bawat bantas na iyong sinulat.
o sa bantas na iyong inilagay sa isang pangungusap. So nakabase doon ang mambabasa kung ano ang emosyon na nais mo iparating sa isang pangungusap. Sa paggamit mo ng iba't ibang uri ng bantas, ay dito rin nakabase kung ano ang paraan ng pagbasa ng mga mababasa mo sa iyong sinulat. So, dito, naiintindihan natin na ang paggamit ng wastong bantas sa isang pangungusap ay lubos na kinakailangan upang lubos na maunawaan ng mga mabasa ang ating mga nais sabihin sa kanila. So, meron tayong iba't ibang uri ng bantas maliban sa tuldok. So, meron pang iba. So, ano ang ibang yon? Tandang pananong o question mark sa Ingles. So, ano ang gamit ng tandang pananong sa isang pangungusap? So, ginagamit ang tandang pananong sa isang pangungusap kung tayo ay nagtatanong. Halimbawa na lamang, ano ang paboritong pagkain ni Mary? Tapos, tandang pananong. So, ano ibig sabihin ng tandang pananong doon? Ang ibig sabihin ng tandang pananong doon ay nagtatanong siya kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang gustong pagkain ni Mary, di ba? Kapag tayo ay nagtatanong, lalagyan lang natin ito ng tandang pananong sa hulihan ng pangungusap upang lubos na manawaan ang mga magbasa na tayo ay nagtatanong sa pangungusap na iyon. Okay, so pangalawa, kasunod doon ay ang padamdam. So, ano ang ibig sabihin ng padamdam sa isang pangungusap? So, ang padamdam ay ang bantas sa hulihan ng mga kataga. Ito ay uri ng bantas na kung saan sa pangungusap ay nagsasaad ng masidhing damdamin. So, halimbawa na lamang, itigil mo yan. Tapos, bantas na padamdam sa huli. So, ano ang ibig sabihin ng bantas na padamdam sa hulihan ng word na itigil mo yan? So, ito ay nagsasaad ng masidhing damdamin. So, ibig sabihin doon ay naglalagay ka ng masidhing emosyon sa iyong sinasabi. Kung gusto mo siyang patigilin, kaya linagyan mo ito ng emosyon gamit ang padamdam sa isang pangungusap. So, ganun ang gamit ng isang padamdam sa isang pangungusap. Ito ay naghatid ng masidhing damdamin sa mga mababasa. So, ang kasunod na uri natin ay ang kuwit. So, ano nga ba ang kuwit? Ang kuwit ay paghiwalay ng mga magkakasunod na salita, ulito ng mga salitang magkauri. So, ano ang ibig sabihin nun? Halimbawa ang pangungusap na mayroong kuwit. Ang paboritong pagkain ni Diana ay apple, orange, mangga, bayabas, at melon. So, saan natin makikita ang mga kuwit doon? So, makikita natin ang mga kuwit doon sa pagitan ng mga prutas na sinasabi ko. Yung bayabas, melon, orange, apple. So, sa bawat hulihan ng mga prutas na yun, ay meron tayong nilalagay na kuwit. So, ano ang silbi ng kuwit doon? So, ang silbi ng kuwit doon ay hinihiwalay niya yung mga salita ng mga prutas na magkasing uri. So, ang mga prutas na iyon ay magkasing uri na sa isla ay prutas. So, hiniwalay natin sila gamit ang kuwit. Kasi, kapag hindi natin ito nilagyan ng kuwit, ay dire-diretso lang ang ating pagbasa doon. So, magkakaroon ng kaguluhan sa isipan ng mga magbabasa. Kasi hindi sila nagkaroon ng paghinto sa kanilang pagbasa dahil pagsunod lang kanilang pagbasa dahil hindi natin ito nilagyan ng kuwit. So, yan ang ibig sabihin ng kuwit. At yan ang gamit ng kuwit sa isang pangungusap. Ginagamit ito upang magkaroon ng kunting paghinto sa pagbasa ng isang pangungusap. Okay, nakuha nyo ba? Okay, punta naman tayo sa susunod na uri. So, ang susunod na uri natin ay ang gitling. So, ano ang gitling? So, ang gitling ay ginagamit upang sa pag-ulit ng mga salitang ugat. Ang unlapi ay nagtatapos sa katinig at ang salitang nilapatan ay patinig. So, ano ibig sabihin nun? Halimbawa ng isang pangusap na mayroong gitling. Si John ay isang mag-aaral. So, saan natin makikita ang gitling doon? Tama. Ito ay makikita natin sa salitang mag-aaral. So, bakit natin nilagyan ng gitling sa salitang mag-aaral? Ganito. So, kapag hindi natin nilagyan ng salitang
ng bantas na gitling ang salitang mag-aaral, ang magiging basa natin dito ay mag-aaral. So, parang nagkaroon na ito ng ibang salita, so hindi na natin ito maintindihan. So, kaya ang ginawa natin ay linagyan natin ito ng bantas upang lubos natin maintindihan na siya ay isang mag-aaral. So, iba pang halimbawa dito ay ang pang-gitling ekonomiya. So, ito ay ibig sabihin na pang-ekonomiya. So, ginagamit natin ang gitling upang lubos na maintindihan natin o mahiwalay natin ang salitang ugat sa mga panlaping linagay natin sa isang pangusap. So, naintindihan niyo ba? Okay. So, yan lang ang mga uri na itatalakay ko sa inyo. Yung meron pa tayong iba't ibang uri pa, marami pa tayong iba't ibang uri ng bantas na hindi ko pa natalakay. So, malalaman niyo mamaya kung ano ang gagawin ko doon sa mga hindi ko pa natalakay ng mga bantas. Ngayon, ay dumako naman tayo sa kahalagahan ng bantas sa isang pangungusap. So, gaano nga ba kahalaga ang bantas sa isang pangungusap? Ganito yon. So, napakahalaga ng bantas sa isang pangungusap dahil nga, sinabi ko kanina, dahil na kapag naglagay tayo ng bantas sa isang pangusap o sa teksto na ating sinulat, ay para rin tayo naglagay ng emosyon sa ating mga isinulat. Paano ko nga ba nasabi yun? Dahil dito nakabase ang mga mamabasa sa bawat kataga na binibigkas nila sa kanilang mga bibig. Nakabase sila sa bantas o sa uri ng bantas na inilagay natin sa isang pangusap natin. Halimbawa na lamang. Kapag sa isang pangusap natin ay linagyan natin ng masinding damdamin o kapag naglalagay tayo ng masinding emosyon ay ginagamitan na ito natin ng bantas na padamdam. So, sa pagbasa ng mga mababasa doon ay mararamdaman nila ang emosyon na inilagay mo sa pangusap iyon. Kasi nilagyan mo ito ng wastong bantas eh. So, kapag tayo naman ay nagtatanong, lalagyan din natin ito ng tandang pananong. So, sa pamamagitan nun, ay malaman ng ating mga mababasa na tayo ay nagtatanong sa isang pangusap iyon. So, ganun kahalaga ang paglagay ng mga bantas at ang mga wastong bantas sa isang pangusap upang lubos na unawaan ng mga mababasa natin ang nais natin iparating. So, naunawaan ba? Okay. Ngayon, pupunta naman tayo sa susunod natin na topiko. Tsaka nga pala, meron pa kayo naiintindihan doon sa mga sinasabi ko kanina? Okay, magaling. Ngayon, since palagi nating pinag-uusapan ang tungkol sa pangungusap, atin mo nang bigyan ng kahulugan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pangungusap upang lubos nyo ako maunawaan sa aking mga sinasabi. Okay, ano nga ba ang pangungusap? So, sino ang makakabasa? Okay, so basahin mo. Okay, maraming salamat. So, ang pangungusap raw ay ang isang salita o lipon ng mga salita na nagsasaad ng kabuuang diwa. Ito ay binubuo ng simuno at panaguri. So, sino makakaalam or sino makapagbigay sa akin ng impormasyon kung ano ang ibig sabihin ng simuno at panaguri? Okay, tama. Magaling. So, maraming salamat. So, ang ibig sabihin ng simuno at ang panaguri, ang simuno ay siyang pinag-uusapan sa isang pangungusap. So, anong ibig sabihin nun? Halimbawa, si Diana ay maganda. So, sa pangungusap na iyon, sino ang ating pinag-uusapan? Okay, maraming salamat. Ang ating pinag-uusapan doon ay si Diana. So, kung ganon, dahil si Diana ang ating pinag-uusapan, siya ang ating simuno. Okay, naintindihan niyo ba? Okay, ngayon, pumunta naman tayo sa panaguri. So, kung ang simuno ay ang pinag-uusapan, ang panaguri naman ay ito yung nagdi-describe sa kung ano ang ginagawa ng isang o kung ano ang ginawa ng simuno natin. So, halimbawa na lang. So, balik tayo sa pangusap na halimbawa din. Si Diana ay maganda. So, si Diana ang simuno. So, ano ang salitang naglalarawan kay Diana? Tama. Yun ay ang maganda. So, kung ang magandang salita ay naglalarawan kay Diana, ibig sabihin, yun ang ating panaguri. So, meron pa tayong ibang pagpanaguri na nagsasaad ng kilos, halimbawa lamang. Si John ay tumatakbo.
So dahil ang salitang tumatakbo ay naglalarawan sa ginagawa ni John, so ibig sabihin nun, yun ang ating panaguri. So naintindihan nyo ba? Okay. So ang simuno at panaguri ay nasa loob ng isang pangungusap. Yun ang ibig sabihin ng pangungusap. So naintindihan nyo ba? Okay, maraming salamat. Kung ganun, ay dumako na tayo sa mga bahagi ng pananalita. Okay, so ang unang bahagi na itatalakay ko ay ang pangalan. So ano ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, pook, bagay, hayop, pangyayari o ideya. So halimbawa, John, aso, Silya, barangay pinagbuhatan. So yun ang ibig sabihin. So yun yung mga halimbawa ng pangalan. Ito ay tumutukoy sa pinag-uusapan sa isang pangungusap. So kagaya kanina, ang pangalan ay kadalasang naging simuno sa isang pangungusap. Halimbawa ng isang pangungusap na mayroong pangalan. Si Ray ay isang matikas at gwapong lalaki. So dahil nagbigay tayo ng isang pangalan na isang tao which is yung Ray. So yun ang naging subject natin o yung pinag-uusapan natin. So ang pangalan na Ray ay naging isang bahagi ng pananalita which is ang pangalan. Kasi ito ang pinag-uusapan natin sa pangusap. Okay. Punta naman tayo sa sunod na bahagi. Ang susunod na bahagi ng pananalita ay ang panghalip. So ano ang panghalip? Ang panghalip ay ginagamit na panghalili sa pangalan upang hindi ito ulit-ulitin sa isang pangusap at taludtod. So, ano ibig sabihin nun? Ngayon, ay meron tayong dalawang uri ng pangalan. So, ang mga uri nito ay ang pangalang pantangi at ang pangalang pambalana. Okay. So, anong ibig sabihin ng pangalang pantangi at ang pangalang pambalana? At ano ang kinaibahan nito? So, ang pangalang pambalana, ito ay tumutukoy sa kabuuang pangalan ng isang tao, bagay, hayop o pangyayari. Halimbawa na lamang, aso. Ang salitang aso ay tumutukoy sa kabuuang kabuuang paglarawan sa isang hayop na tumatahol at tumatakbo na malakas. So, ito yung hayop na may nguso, may tenga, at sinasabi ng iba na man's best friend. So, ito yung tinutukoy na hayop na aso. Ito ay tumutukoy sa kabuuang paglalarawan sa isang hayop o tao. So, hindi ito nagbigay ng spesipikong pangalan ng hayop na iyon. So, yan ang ibig sabihin ng pangalang pambalana. So, ang susunod natin ay pangalang pantangi. So, kung ang pangalang pambalana ay hindi nagbigay ng spesipikong pangalan sa isang hayop na iyon, ang pantangi naman ay ang kabaliktaran nito. So, binigyan na nito ng spesipikong pangalan ang hayop. Halimbawa lamang, ang pangalan ng hayop ng aso na yun ay si Brownie. O di kaya naman ay si Doggy. Okay. So, ang pangalan ng pambalana ay tumutukoy ito sa kabuuang pangalan ng isang hayop. Ito namang pangalang pantangi ay tumutukoy na sa spesipikong pangalan. So, kagaya na halimbawa ko kanina. So, naintindihan nyo ba ang dalawang uri ng pangalan? Okay, so, galing. So, ngayon, pupunta naman tayo sa pangalawang bahagi. So, ang panghalip raw ay ginagamit na panghalili upang palitan ang pangalan para hindi na ito ulit-ulitin sa isang pangungusap. So, kapag hindi natin ginamit ang panghalip sa isang pangungusap, tapos ginamit lang natin na ulit-ulit ang isang pangalan, ay parang nagiging pangit na pakinggan na ang pangungusap. Halimbawa lamang. Halimbawa, pangungusap na hindi tayo gumagamit ng panghalip. Ang sampagita ay maganda. Dahil doon, ang sampagita ay mabango rin. So, paulit-ulit natin ginamit ang pangalang sampagita sa pangungusap na iyon. So, para bang hindi ito kaaya-ayang pakinggan, di ba? Kasi pinaulit-ulit natin pinakinggan yung pangalan ng sampagita. So, dahil parang iba sa ating paninig na paulit-ulitin yung marinig ng pangalan ng isang spesipikong bagay o tao,
ay gagamitan natin ito ng mga panghali. So ano ang mga halimbawa ng panghali? Ang mga halimbawa nito ay ang siya, ako, ikaw, tayo, ito, at marami pang iba. As long as pwede natin itong gamitin panghalili sa pangalan. So, balik tayo sa halimbawa ko kanina. So, ang sampagita ay maganda at ito rin ay mabango. So, kung kanina ay inulit natin yung pangalan sampagita. So, ngayon, sa pangungusap na halimbawa ko sa pangalawa, ano ang ginamit ko upang ipanghalili ko sa pangalan sampagita? Tama. Ito ang salitang ito. So, ginamit natin ang salitang ito upang ipanghalili natin sa pangalan sampagita. So, pinalitan natin ito upang hindi natin ulit-ulitin ang salitang sampagita sa ating pangusap. Naintindihan nyo ba? Okay, kung hindi pa, magbibigay pa ako ng isa pang halimbawa. Ito. So, si Mary Jane ay maganda at siya ay isang babae. Okay, so meron tayong dalawang kaisipan sa pangungusap na yon. Si Mary Jane ay maganda at isa siyang babae. So, anong ginamit nating panghalili na ipinalit natin sa pangalang Mary Jane sa pangungusap na yon? Tama. Yun ay ang salitang siya. So, ginamit natin ang salitang siya upang palitan natin ang pangalan ng Mary Jane upang hindi na ito maulit sa pangungusap na halimbawa ko. So, parang naging kaaya-aya na itong pakinggan, di ba? Kasi hindi natin ulit-ulit yung salita o yung pangalan na pinag-usapan natin sa pangusap. So parang maganda na itong pakinggan kasi binigyan na natin ito ng panghalili ng salita upang hindi na ito ulit-ulit. So naintindihan niyo ba ang ibig sabihin ng panghalili? Okay, ngayon ay dumako naman tayo sa susunod na bahagi. Ang susunod na bahagi natin ay ang pandiwa. So ano ang pandiwa? Ang pandiwa ay mga salitang kilos na tumutukoy sa aksyon ng simuno sa pangungusap. So, kagaya ng binigay ko kanina, which is ang panaguri, ito ay kadalasan din maging panaguri. Ang pandiwa ay kadalasan din maging panaguri. Kasi ito ay tumutukoy sa kung ano ang ginagawa o ito ay naglalarawan sa kung ano ang ginagawa ng simuno. Halimbawa na lamang. Si John ay tumatakbo. So, ano ang salitang naglalarawan kay John? O ano yung salitang kilos na naglalarawan kay John? Tama. Yun ay ang tumatakbo. So, dahil ang tumatakbo ay naglalarawan kay John at ito ay isang salitang kilos, so ito ay isang pandiwa. Kasi ito ay nagsasaad ng salitang kilos, di ba? So, si John daw ay naglalakad, ay tumatakbo. Kaya, kung gayon, ang salitang tumatakbo ay isang pandiwa kasi ito ay tumutukoy sa kung ano ang ginagawa na simuno natin. At ito rin ay isang salitang kilos. So, bukod pa sa tumatakbo, meron pa tayong iba't iba. Ito ay naglalakad, nagwawalis, tumatalon, naglalaro, at marami pang iba. As long as yung mga salita na yon ay nagsasaad ng isang kilos. At ito rin ay nagdi-describe o naglalarawan sa ating simulo. So, yun ang ibig sabihin ng pandiwa natin. So, ang kasunod na bahagi natin ay ang pangatnig. So, ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig ay ginagamit pang-ugnay sa isang salita o lipon ng mga salita sa isang pangungusap. So, ano ang ibig sabihin ng definition na iyon? So, ang pangatnig ay ginagamit upang pagdugtungin ang dalawang kaisipan sa isang pangungusap. So, meron tayong mga halimbawa nito. Ito ay ang ngunit at subalit, kaya, dahil. So, magbigay tayo ng halimbawa. Si Lolo ay malakas at guwapo. So, ano ang dalawang, ibig sabihin, ano ang ginamit nating, ano ang ginamit kong salita upang pagdugtungin ang dalawang kaisipan sa pangungusap na iyon? Tama. So, yun ang salitang at. So, dahil meron tayong dalawang kaisipan na si Lolo raw isang malakas at gwapo, so ginamit natin ang salitang at upang pagdugtugin ang mga kaisipan na iyon sa isang pangungusap lamang. So, ganun ang gamit ng isang
pangatnig sa isang pangusap. Isa pang halimbawa. Si Jane ay maganda na sana, ngunit siya ay isang maldita. So, ano ang ginamit natin upang pagdugdukin ang dalawang kaisipan na iyon? Yun ay ang ngunit. Okay, tama. So, ginamit natin ang ngunit upang pagdugtungin ang salita na iyon. Siya ay maganda na sana, ngunit siya ay maldita. So, parang sa unang kaisipan ay medyo panig pa siya sa babae kay Jane dahil siya raw ay maganda. Ngunit sa pangalawang kaisipan naman, ito ay kabaliktaran naman kasi siya ay maldita raw. So, ginamit natin ang ngunit upang pagdugtungin ang dalawang magkaibang kaisipan sa isang pangusap lamang. Okay, naintindihan niyo ba? Okay, magaling. So, ngayon, dumakaw naman tayo sa susunod na bahagi natin, yung panglima. Ang panglima natin ay ang pang-ukol. So, ano ang pang-ukol? Ang pang-ukol ay ang mga salitang ginagamit upang dugtungin ang pangalan, panghalip, pandiwa, pang-abay sa pinag-uukulan nito. Halimbawa na lamang ng mga salita nito. Para kay, ayon kay, para sa, hinggil kay. Okay, halimbawa na isang pangusap na gumagamit ng pang-ukol na bahagi. Okay. Ayon kay Gat Jose Rizal, ang isang tao na hindi marunong magbahal sa kanyang sariling wika ay higit pa sa hayop at sa malansang isda. So, ano ang pang-ukol na ginamit natin doon? Tama. Yun ay ang ayon kay. So, ginamit natin ng ayon kay upang ibahagi natin ang kaisipan na sinabi ng ating simuno. So, ang sabi ni Gat Jose Rizal na ang tao raw na hindi marunong magmahal sa kanyang sariling wika ay higit pa sa isang hayop at malansang isda. So, ginamit natin ang ayon kay upang ilarawan natin kung ano nga ba ang sinasabi ng isang tao sa ating pangungusap o ang simbolo sa ating pangungusap. Ginagamit na dito upang pagdugtungin ang mga pangalan, panghalip at ang pandiwa sa isang pangungusap o sa mga pinag-uukulan ito. Nakuha nyo ba? Okay. So, pumunta naman tayo sa pang-anim na bahagi natin. Yun ay ang pang-angkop. So, ano ang pang-angkop? Ang pang-angkop ay ang mga katagang nag-uugnay sa magkakasunod-sunod na salita upang madulas ang pagbasa nito. So, ano ang ibig sabihin nun? So, ano ang ibig sabihin nun? So, ang pang-angkop raw ay ginagamit upang madulas ang pagbasa ng isang salita. Halimbawa na lamang. Malayong lugar. So, sa salita na yon, ano ang ginagamit natin na pang-angkop? Kung hindi nyo alam. So, ang ginagamit natin na pang-angkop doon ay ang NG. So, makikita natin ang NG sa salitang malayong. So, di ba? Makikita natin ang NG sa salitang malayong. Tapos, meron itong karuntong na salita, which is ang lugar. So, naging kabuang salita nito ay malayong lugar. So, meron tayong salitang ugat dito na malayo. Tapos, nilagyan lang natin ito ng pang-ukol na NG upang mairugtong natin ang salitang lugar sa isipan na iyon. Kaya naging itong malayong lugar. So, may isa pa halimbawa. Magandang umaga. So, ginagamit din natin ang salitang NG sa kaisipan na iyon upang pagdugtungin natin ang dalawang salita sa pangungusap na iyon. Maganda at ang umaga. So, ginamit natin ang salitang NG upang pagdugtungin natin ang mga salitang iyon. Upang magkaroon ito ng isa pang kahulugan. Di ba? Naintindihan niyo? Okay. So, kadalasan na pang-angkop na ginamit dito ay ang NG at ang NA or nang at na. Ito ay kadalasan ginagamit na pang-ukol upang pagdugtungin ang mga dalawang salita. Okay, naintindihan ba? Okay, magaling. Ngayon, ay dumako naman tayo sa pang-pitong bahagi natin. So, ano nga ba ang pang-pitong bahagi ng panalita natin? Ang pang-pitong bahagi natin ay ang pang-uri. So, ano ang pang-uri? Ang pang-uri ay ang mga salitang nagbibigay larawan sa ngalan ng tao, bagay, puok, pangyayari o ideya na maaari itong maging kulang o bilang. So, ano ang mga halimbawa nito? Ang mga halimbawa nito ay ang maganda, mataas, dilaw,
8, mapayapa. So ano paano natin gamitin ang mga salitang ito sa isang pangusap? Ganito. Ah, maganda ang ngiti ng isang anghel. So, sino ang tinutukoy natin sa pangusap na yon? Tama, yun ay ang anghel. Ngunit ang anghel ay naroon na sa huli-hulihan ng ating pangusap. So, ano ang nasa unahan ng ating pangusap? Ito ay ang maganda. So, ang maganda ay naglalarawan sa kung ano ang naipahiwatig ng isang anghel or ano ang ginawa ng isang anghel. Yun ay ang maganda ang kanyang ngiti. So, ginamit natin ang maganda upang ilarawan natin ang ginawa or yung nakikita natin sa isang anghel. So, kung kayo pa ay nalilito, bibigay ko ng isang halimbawa. Mataas ang building na iyon. So ano ang pinag-usapan natin sa pag-usap na iyon? Tama, yun ay ang building. So, dahil ginamit natin ang salitang building, ngunit hindi natin ito inilagay sa unahan ng ating pang-usap. Ngunit naman ay ginamit natin ang salitang mataas upang ilarawan natin kung gaano nga ba or kung ano nga ba ang physical na anyo ng building na yon. So, yun raw ay isang mataas na building. Ginamit natin ang building upang ipanghalili sa salitang simuno natin or yung mga pinag-uusapan natin sa pag-usap. Naintindihan ba? Okay, magaling. Ngayon, ay dumako naman tayo sa panghulihan sa ating listahan. Panghuli-hulihang bahagi ng ating pananalita. Ito ay ang pang-abay. Ang panghuling bahagi natin ay ang pang-abay. So, ano ang pang-abay? Ang pang-abay ay mga salitang nagbibigay turing sa pang-uri, pandiwa, o kapwa niya pang-abay. So, ang mga halimbawa nito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag na makita niya ang magnanakaw. So, ginamit natin ang pang-abay na mabilis niyang kinuha sa pangungusap na iyon. So, paano nga ba naging pang-abay iyon? Naging pang-abay iyon dahil ginamit natin ang salitang iyon upang makipagbigay turing sa kanyang mismong salita o sa pang-abay mismo. Halimbawa na lamang, agad na umalis dyan nang makita niya ang bus. So, ginamit natin ang salitang agad na umalis upang larawan natin kung ano nga ba ang ginawa ni John doon. Okay, naintindihan ba? Sige. Okay, so maghanda kayo kasi magbibigay ako ng mga katanungan sa inyo. Sige. Kung naintindihan nyo na, ay dapat nyo sagutin ang mga katanungan na ibibigay ko sa inyo. Okay, ito na katanungan. Ito ay isang uri ng pangungusap ay bahagi ng pananalita natin na kung saan ang mga salita nagbibigay turing sa pang-uri, pandiwa o kapwa niya pang-abay. So ano ito? Tama. Yun ay ang pang-abay. Okay. Tama. So ibigay nyo ang 8 bahagi ng pananalita natin. Okay, magaling. Ngayon, ay gusto ko namang magbigay kayo ng isang uri ng bantas na pinalaki natin kanina at ipaliwanag nyo kung ano ang gamit dito sa isang pangusap. Okay, magaling. So, halata naman na meron kayo natutunan. So, magsihanda na kayo kasi magbibigay ako ng kaunting pagsusulit mamaya lamang. Kumuha kayo ng 1/4 na papel at sagutan nyo ang aking mga katanungan sa inyo. Okay. So, number 1. Ito yung pinag-uusapan sa isang pangungusap. Pangalawa, ito ang naglalarawan sa kung ano ang ginagawa ng pinag-uusapan natin sa isang pangusap o yung simuno. Okay. 2 to 10. Ibigay ang 8 bahagi ng pananalita.
Okay, tapos na. Pass your papers. So, ako nang bahala mag-check nito at ibibigay ko lamang sa inyo ang mga papel na ito na meron ng check. Okay. So, ngayon, ang gusto kong gawin ninyo ay kumuha kayo ng maaari nyo sulatan para sa ating takdang aralin. Okay. So, kagaya ng sinabi ko kanina, meron pa tayong iba't ibang uri ng bantas na hindi ko pa naitalakay sa inyo. So, ang gusto kong gawin ninyo ay isulat niyo o ilista niyo ang mga uri ng bantas na iyon sa inyong papel or sa 1/4 na papel at ibigay niyo kung ano ang kahulugan at ang gamit nito sa isang pangusap. Nakuha niyo ba? Okay, maraming salamat. So, dito na nagtatapos ang ating talakay ngayong araw na ito at naway meron kayong naunawaan sa ating mga tinalakay. Naway isa puso ninyo ito at ilagay niyo ito sa inyong isipan upang magamit niyo ito at maibahagi pa ninyo ito sa mga nangangailangan pa ng kaalaman na hindi pa nila nalalaman at tungkol sa mga leksyon na tinalakay natin ngayong araw na ito. Okay, so paalam mga estudyante.